So, sa umagang ito, I want to talk to you about building your life strong on the Word of God. Kaya ako sinishare ang mga bagay na ito kasi mas higit kong nakikita sa ngayon, sa ating kapanahunan, na mas higit ang pangangailangan natin na mailagay natin ang ating buhay, ang ating pagkakakilala sa ating sarili, right? Ang ating identity kung sino tayo ay dapat na nakasandig o nakatungtong doon sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. At hindi sa ano pa mang bagay na sinasabi ng mundong ito, hindi sa ano pa mang bagay na sinasabi sa atin ng ating sitwasyon, ng pangyayari sa atin, hindi sa kung ano ang sinasabi ng ating katawan. Alam niyo, minsan nagsasalita ang katawan niyo, amen? May sakit ka, wala nang mangyayari sa buhay mo. Right? Mapahina ka na ng pahina, matanda ka na. Yun ang sinasabi ng katawan mo, hindi po ba? Subalit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo? That by the stripes of Jesus, I am the healed of the Lord. I go from strength to strength. I go from glory to glory. I will go from faith to faith. Ang ating bulsa ay magsasalita sa atin. Amen? Sasabihin ng ating bulsa, wala ka namang pambayad sa ganito. Ay, ano nang gagawin mo ngayon? Mangungutang ka na naman. O saan mo kukunin yung panggastos mo sa susunod na buwan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? God will supply all of my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Magsasalita ang sitwasyon natin sa buhay natin. Subalit ano ang ating pinaniniwalaan? And it's good to know that it's good to know that the Word of God is a firm foundation. Ang salita ng Diyos ay matibay na sandigan ng ating buhay, and the good news is we can build on that foundation. Amen. We can build on the foundation of the Word of God. Last week, napag-aralan natin, we talk about growing in your Christianity. At napakahalaga po nito nung last week na pag-aralan natin that we have to grow in who we are in Christ, so to speak. Grow in our Christianity, who we are as a Christian. Hindi lamang sa pagiging relihiyoso, kundi sino tayo ngayon na tayo ay kay Kristo Jesus, na tayo ay, we are new creation in Christ. As a Christians, you have to know, binanggit natin ito nung nakaraan, I think, basically parang the same. As Christian, you have to know the truth about who you are in Christ according to what the Word of God says. Napakahalaga no na dapat nating malaman. It is very essential to know the truth about who you are in Christ according to what the Word of God says. And you must build your life on it. At meron tayong question na binitawan ko sa inyo nung nakaraan. As a Christian, bilang ngayon na tayo ay mga Kristiyano na, dito po, Kristiyano, taas ang kamay. Naging Kristiyano tayo dahil hindi lamang tayo pumasok sa isang born again na simbahan. Amen? Naging Kristiyano tayo sapagkat we received Christ, Jesus. We believe on Jesus. Amen. To be our Lord and Savior of our lives. Kaya tayo naging Kristiyano. And as a Christian, tinanong natin ito ng nakaraan, what do you know to be true and are fully persuaded of? Ano yung bagay na alam mo bilang Kristiyano, na alam mo ngayon kung sino ka? What do you believe about who you are in Christ? And then, build your life on that foundation. Sa bawat araw, balikan niyo yung scripture, i-confess ninyo ito sa buhay ninyo that I am this, I am that, I have this, I have that, I am a new creation in Christ. Amen. Huwag nating maliitin yung mga bagay na ito, mga kapatid. This is how you will build your life on a solid foundation of the Word of God. Luke chapter 6 verse 48 sa Message Bible. Diretso na po tayo sa Message translation. Ang sabi dito ng Panginoong Jesus sa Message Bible, paraphrase, sabi ng Panginoon, if you work the words into your life, kung tatrabahuin ninyo ang salita ng Diyos,
Noong unang panahon, ng panahon nila, si Jesus nagsasalita in the flesh. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, whoever hears my word, whoever comes to me and hears my word and does them, he is like a man building a house on a solid foundation solid foundation on the rock. Ika nga. Pero sa ngayon, sa kapanahunan natin, ang Panginoong Jesus namatay, pagkaraan ng 3 araw muling nabuhay, and we have the prophetic word, the written word, the prophetic word that we have sa ating buhay. Amen. Ang walang kamalian at anointed na salita ng Diyos sa buhay natin. Ito ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Amen. Kung hindi pa natin na-realize yun, bilang Kristiyano, dapat meron kang Biblia. At dito ito yung pagsumikapan mo. Ang sabi ng Panginoon again, if you work the words into your life, kung pagsusumikapan mo, tatrabahuin mo na ang salitang ito ay nasa puso mo, anong mangyayari sa iyo? You are like a smart carpenter who dug deep and laid the foundation of his house on the rock. May tutulad ng isang tao kapag tatrabahuin mo na ang salitang ito ay hindi lamang nasa shelves, kundi tatrabahuin mo, babasahin mo, at ang salitang ito ay most of the time kailangan mong isulat sa papel. Amen. Kung kinakailangan, o kung hindi man, i-highlight mo, bilugan mo, balikan mo, at sa bawat araw ng buhay mo, i-confess mo, i-affirm mo na ikaw ito. That is how you build your life on a solid foundation of the rock, of the Word of God. Unfortunately, right, kakaunti sa mga Kristiyano sa ngayon ang gumugugol ng panahon na magdig. Amen. He will be like, sabi diyan, he is like a smart carpenter. May tutulad siya sa isang taong matalinong nagtatayo ng bahay. Matalino. Na humukay ng malalim. Meron yan siyang effort. Hindi kusang mangyayari. Alam niyo po, ang mga bagay na mahahalaga ay most of the time nakatago. Hindi siya nakikita hindi siya common na nakikita. Buhangin makikita mo, graba makikita mong madalas, alikabok makikita mong madalas, pero ang ginto ay bihira mong makita. Amen. Kasi itong mga bagay na ito ay hinuhukay, hinahanap. At kapag tayo ay naghanap, anong mangyayari sa atin? Tayo ay makakasumpong. Yet, sa ating kapanahunan sa ngayon, gusto natin pumatak na lamang ang bayabas sa ating mga bibig, hindi po ba? Nagnanais tayo ng Panginoon, pagpalain mo ako. Subalit, what are you doing? Are you building your life on the solid foundation of the rock? Kasi darating, sabi diyan, again, merong bagyo. Anong bagyo ito? Halimbawa, nagtatayo tayo ng ating bahay sa pundasyon. May mga bagyo. Right? Ano itong mga bagyo na ito? Maaaring samot-sari, maaaring mga problema. Pero I would suggest to you na merong mga bagyo, challenges na magcha-challenge sa pagbibuild mo sa salita ng Diyos. Ano yung magcha-challenge sa'yo? Doubts. Right? Doubts na it will come in many forms. Sasabihin halimbawa sa'yo na, tingnan mo, wala namang nangyayari. Right? Wala namang nagbabago sa pamilya mo. Wala namang nagbabago sa finances mo. Yun yung challenge sa pagbibuild mo on the rock and lay the foundation of his house on bedrock. When, everybody say when the river bursts its banks and crush against that house, hindi if, but when. Kasi alam nyo, kung hindi pa ninyo na-realize, darating at darating ang challenge sa inyo. Sa kung anong pinaniniwalaan natin, darating at darating yan. Matcha-challenge kayo sa pinaniniwalaan ninyo. You know, one pastor said, sabi niya, ang test of faith ay yung
kahit na dumating na in the midst of persecution, tribulation, ang test of faith is, will you still believe what you believe? And will you still say what you used to say? Ang confession mo ba mananatili pa din? Ganun pa din ba ang confession mo? Amen. Hindi lang nung Sunday, halimbawa, God supply all my needs. Amen. Pag dumating na yung mga bills, yung hindi pa dumadating, yung provision, will you still speak the same thing? That God will supply all my needs. Amen. Praise the Lord. When the river burst its banks and crossed against that house, gustong-gusto ko yun yung word na ito, nothing could shake it. Number one, how do we build our life strong on the Word of God? See yourself as God sees you. Basic, very basic. Tingnan mo ang sarili mo kung sino ka, base sa kung papaano ka nakikita ng Diyos. See yourself as God sees you. Tingnan mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng picture ng sarili mo kung papaano kang pinicturan ni Lord. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos is, ito ay makukonsider mo na parang isang photo album? Na merong mga picture dito na makikita mo kung sino ka. Amen. Alam niyo kung kayo ay, alam niyo na ang kaaway ay picture taker din? Nagtitake siya ng picture. Ang tinitake ng picture ng kaaway ay yung mga mali mo. Mga pagkakamali, mga pangit na pangyayari sa buhay mo, yun yung pinipicturean niya. At darating sa buhay mo, na ipapakita niya itong picture na ito habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon. You want to serve the Lord. Amen. You want to be used by God. Darating sa buhay mo na ang kaaway ay biglang susulpot sa iyo, sa isipan mo at ipapakita yung picture na ito. Naalala mo to? Ganito ka. Ang lakas ng loob mo na maglingkod sa Diyos. Samantalang ito ka. But if you let your past define who you are, titigil ka. Amen. Pababayaan mo na makondem ka, manlumo ka, o nga hindi ako karapat-dapat, wala akong silbi. Right? But God, we have a picture of who we are now as a new creation in Christ. And this picture, yung picture na ipinapakita sa iyo ng Panginoon, ay laging mas maigi kaysa sa nakaraan mo. Sa generation na ito, ang generation na ito ay parang, kung hindi din tayo magiging maingat, ay para bang hahanapin natin ang sense of identity natin kung sino tayo based on social media. Ang mga tao ngayon nagpo-post ng pag nag-post saan sila nagbakasyon. Amen. Yung mga halimbawa post na selfie na kagaganda ng mukha, yung pala talagang puno ng makeup. Magpo-post halimbawa na nakasandal sa kotse na sports car, Tesla, halimbawa o anumang sports car. Pero hindi pala kanla. Amen. Anong point natin? Ang point niyan is, ang social media ay nagpapakita sa atin na tila ba everything in life seems to be perfect. Pero hindi natin alam kung ano nangyayari doon behind the scene. Pero ipinuportray ng tao ang kung ano yung maganda at ipinapakita sa karamihan. And sometimes, kung di tayo magiging maingat, na ikukumpara natin ang ating sarili doon. Na sila may ganito. Sila may ganito. Sila nakakapunta sa ganito. At ako ganito. And sometimes, or if not oftentimes,
ay nadi-define natin ang ating sarili kung sino tayo. Base sa kung papaano tayo pinipresent ng social media. Let's not be defined by our mistakes. Let's be defined by the Word of God. Bago ka na ngayon, hindi na ikaw ang dati. Patay na ang dati. Amen. And we have to build our life on that truth, on the Word of God. See? Don't let the world define you. Don't let your circumstances, your situation, your past. Minsan dinidefine natin ang sarili natin sa kung anong nangyayari sa atin. Wala na naman tayong pera, wala na naman tayong pambayad sa ganito. And oftentimes, yun yung kinukonfess mo, hello, we haven't grown in who we are in Christ yet. Kung yun pa rin yung lumalabas sa bibig natin. Remember yung nakaraan? When I was a child, I speak like a child. I thought like a child. I reason like a child. But when I become a man, I put away childish things. Iba na yung sinasabi ko ngayon. Amen. Hindi na yung mahina ako, may sakit ako, wala na namang mangyayari sa akin, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pambayad nito, ano na naman ang mangyayari sa mga anak ko, ganito ang mangyayari, all the negative stuff. Pero ngayon that I am in Christ, anong sasabihin ko? God will supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. I am a child of God. I am lovable. I am valuable. I am forgivable. God loves me. I am a child of God. What one lie? Ano yung isang kasinungalingan na pinaniniwalaan mo tungkol sa'yo? Kasinungalingan na pinaniniwalaan mo patungkol sa'yo, tungkol sa finances mo, tungkol sa katawan mo, tungkol sa pagkatao mo kung sino ka. Ano yun? Praise the Lord. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasinungalingan, I am unworthy and not good enough. Hindi ako karapat-dapat. At I am not good enough. Hindi ako kasing gagaling nila. What is the truth? The truth is, you are chosen and you are loved. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. So sasabihin mo that you are not good enough, that you are unworthy. According to the world's standards, according to your past, according to your education, maaaring unworthy ka kumpara sa iba. But what does the Word of God says? Ngayon, aling picture ang paniniwalaan mo? Isa pang kasinungalingan, isang example. I am alone and no one cares for me. Sumagi na ba yan sa isipan ninyo na kayo nag-iisa at walang nagpapahalaga sa akin? Nag-iisa ako? Amen? Napaniwalaan ba ninyo yan sa puso ninyo? Yan pa ba yung nakatanim sa puso ninyo? Yung kasinungalingan yan? O anong katotohanan ang ipapalit mo sa kasinungalingan yan? Hebrews chapter 13, verse number 5. As sinabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Kahit nung sinabi ni David, for example, sabi ni David, kahit na iwanan ako ng nanay at tatay ko, ang Diyos, hindi ako iiwanan. Ang sabi ni Paul, iniwanan ako ng lahat. No one stood by me, but the Lord stood with me. Isa pang kasinungalingan na maaaring yung bigay ko example sa atin. I will never amount to anything. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Hindi na ako magsasucceed. Hindi ako magiging successful. I will not amount to anything. Ibig sabihin, ganito na lang ako. Or, papalitan natin ang truth. You are God's masterpiece. For we are His workmanship. Right? Created in Christ Jesus for good works,
which God prepared beforehand that we should walk in them. You are His workmanship. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. So alin doon ang pinaniniwalaan mo at alin ang lumalabas sa bibig mo? Wala, I will not amount to anything. Or yung I am God's workmanship. Created in Christ Jesus for good works. Ibig sabihin, God is not done with me yet. Amen. Ilang beses ka man bumagsak, never believe a lie that you will not amount to anything. Ulitin ko ulit, ilang beses ka man bumagsak, huwag mong ilalagay sa bibig mo, huwag mong paniniwalaan at ilalagay sa bibig mo na wala nang mangyayari sa buhay ko. Ang lalabas sa bibig mo, ang papasok sa puso mo dapat, God is not done with me yet. Nagkamali man ako, I am forgiven. I am the work of God. I am His workmanship. Alam niyo po ba kung anong nangyayari kapag workmanship, kapag may ginagawa, ang halimbawa, ang isang sculptor, yung isang artist, kukuha siya ng isang marble na malaki, halimbawa, block of marble na tinatawag, bloke ng marble. Pagkatapos itatayo niya ito sa kung saan siya pagawaan niya at kukunin niya yung kanyang mallet or hammer or ano man yung ginagamit niya at chisel niya. At uumpisahan niya itong titigtigin, huhulmahin ayon sa kung anong nais niya na makita dito sa marmol na ito. Amen. Minsan, sa buhay natin, hindi pa nga tapos si Lord sa buhay mo eh. Sinasabi natin, wala akong kakwenta-kwenta, wala nang mukha ito, wala nang mangyayari, ganito na lang ako, marble na lang ako na bloke. Hindi pa nagsishape. Amen. But if you would allow God, through His Word, sa pamamagitan ng kanyang salita, you will allow Him, Lord, I thank you, Father, that I am fearfully and wonderfully made. Lord, I thank you for your word. Amen. Na sa pamamagitan ng iyong salita, you are building me, Lord. Na hindi ka patapos sa buhay ko. If I allow your word to transform me, Lord, I will come up a special and a masterpiece of God. And number 2, say what God says about you. Parehas. Almost the same because faith is believing and seeing who you are and saying who you are. Faith is seeing who you are according to the Word and saying who you are according to the Word. You don't just see yourself strong. You say yourself that I am strong. I am the healed of the Lord. Kaya sasabihin mo, you put it in your mouth, I am the healed of the Lord. Kapag ganun ang ginawa natin, there is authority in your voice. Meron na siyang authority. Kasi hindi ka nagsasalita out of a vacuum na tinatawag. Minsan, kapag ang isang Kristiyano nagsasabi lang ng, magkakaroon din ako ng trabaho, gaganda din ang buhay ko. Right? You're saying it out of a vacuum kapag wala kang word na tinatayuan. Dapat meron kang salita na tinutungtungan. Halimbawa, God will supply all of my needs. See yourself that God is supplying everything that you need. You see it. And then you say it. God will supply all of my needs. Kapag yun ang ginawa natin, you will be speaking out of that authority. Remember, sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa Mark chapter 11, right? Have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be thou removed, be cast into the sea, and does not doubt, where? In his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatsoever he says.
Joel chapter 3 verse number 10. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into a spear. Let the weak, what's the next word? Say, I am strong. Let the weak, hindi sinabi niya, let the weak think he is strong. May plano ng Diyos sa buhay mo. May plano siya. He has a future that He has in mind for you and in your family. Amen. Just get into that system, that plan of God. Huwag na nating paniwalaan kung ano man ang kasinungalingan ng kaaway. Let's believe the Word of God. And faith is the thing that pleases God. Amen. When we receive His Word, yun yung pananampalataya. Amen.